Pinaiimbestigahan ng Justice Department ang umano'y pag-i-issue ng visa sa mahigit 500 pekeng korporasyon. Ayon kay Secretary Remulla, tinanggap ang mga ito ng Bureau of Immigration kahit hindi validated. Nakatutok si Mariz Umali. Pinulong ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Commissioner Norman Tansinco ng Bureau of Immigration sa nakababahalang bagay na kanila raw na-diskubre, ang pagdami ng mga visa na ini-issue umano ng ahensya sa mga peking korporasyon at sole proprietorship. Meron kaming finding na maraming corporations that were petitioning for 9G visas are fake corporations or non-entities which the legal department of the Bureau of Immigration allowed. Kaya yan ang pinapaimbestigahan ko 5 years back para matigil na itong kalokohan na to. No? Sa tulong di umano ng Legal Department ng Bureau of Immigration na i-issue sa mga peking korporasyong ito ang lahat daw ng klase ng visa, pero karamihan para raw sa mga POGO, partikular yung mga 9G visa na kinakailangan ng mga foreign national para makapagtrabaho rito sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, tinatanggap umano ng BI ang mga korporasyong ito kahit hindi na validate. Tip of the iceberg, talagang ano to, malalim to eh. Kasi sindikato na talaga to. Talagang it's an affront to our sovereignty. Hindi pa masabi ni Secretary Remulla ang eksaktong bilang ng mga visang na-issue na, pero aabot na raw ito sa libo-libo sa mahigit 500 korporasyon. Ayon sa Bureau of Immigration, Nobyembre nang irekomenda sa DOJ ang tungkol sa mga nadiskubre raw nila sa Audit Verification and Compliance Division na mga peking korporasyong inisyuhan ng visa. Kinansilan na raw nila ang visa na aabot sa 459 foreign national. They were ordered to leave the country at kasama po dyan sa order to leave nila ay blacklisted po sila, meaning they will not be allowed to re-enter the Philippines in the future. As well as po issuance ng show cause orders against those po who are involved in the application. Kabilang dito ang 4 na abogado ng BI na tinanggal na muna sa pwesto habang gumugulong ang investigasyon. Pati ang ibang ahensyang posibleng kasabwat nila. Binuwag na rin ang Visa Task Force kasunod nito. We're expecting maybe more than 1,000 na mga foreign nationals who have been issued visas despite having fake companies na ma-uncover natin doon sa audits po natin for the past 5 years. Iimbestigahan na rin ng Senado ang issue. This is a national security risk. Hindi natin alam. Baka mga sindikato at kriminal na ang nakakapasok sa bansa. We also have information that these work visas are what foreign nationals use to work for Philippine offshore gaming operators. Sisiyasatin namin ito sa susunod na hearing. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.